At higit sa lahat, bawal ko saktan ng anak niya o kahit sigawan dahil kapag ginawa ko iyon ay idedemanda niya ako. Naintindihan ko naman siya. Siyempre magulang siya eh. Walang magulang na gugustuhin makita o malaman na sinasaktan o sinisigawan ng ibang tao ang anak nila. Tinatandaan ko ang lahat ng mga sinasabi niya para hindi ako magkamali. Lumabas kami ng office niya at pinasunod niya ako sa kanya. Pupuntahan namin ang kwarto ng anak niya para makilala ko. Habang nasa likod niya ako at sinusundan ko siya, paakyat ng gradiosong hagdan, hindi ko naman maiwasang bistahan ang likod niya. Matangkad talaga siya at malaking tao. Lumampas nga lang ako ng konti sa balikat niya. Nagmukha akong unano sa height kong 5 talampakan at 4 na pulgada. At parang pader ang katawan niyang malapad na obvious naman na hitik sa muscle. Malalaki din ang mga braso niyang humahakap sa sleeves ng puting polo niya. Ang pang-upo niyang bilog na bilog at batak din sa muscle ay humahakap din sa suot niyang itim na trouser. Parang ang sarap tuloy pisilin. Ipinilig-pilig ko ang ulo sa kapilyahan pumasok sa isip ko. Ano ba yan, Lucy? Nagiging mahalay ng isip mo. Kasalanan ito ng mga narinig mo kanina eh. Ngumuso ako nang maalala ang babaeng kaulayaw ni Ryder kanina sa loob ng opisina niya. Tila may kumurot sa puso ko. Ang swerte ng bruhang iyon na. Pero maharot pa rin siya. Pagdating naman sa taas ng hagdan ay nilibot ko ang mata habang nakasunod pa rin sa kanya. May living room din pala dito sa second floor. Marami din ako nakikitang pinto na mga nakasarado. Curious ako kung lahat ba iyon ay kwarto. We're here. Huminto kami sa isang pinto. Pinihit niya ang doorknob at binuksan ito. Sumalubong sa amin ang ingay na parang may pinupukpok. Yun pala ay pinupukpok ng isang bata ang laruang hawak niya sa isa pang laruan. Marami mga laruan ang nakakalat sa carpeted na sahig. Tila may sariling mundo ang bata at hindi kami napapansin. May kasama siyang isang babae na kaparehas ng suot ni Ate Melinda. Lorna? Tawag na Ryder sa babae na mabilis naman lumingon at agad na tumayo. Sir, kayo po pala. Bati ng babae at tumingin pa sa akin. Kiminginitian ko naman siya. Sa tingin ko hindi kami nagkakalayo ng edad. Lorna, this is Lucy, ang bagong yaya ni Rafael. Pagpapakilala sa akin ni Ryder sa babae. Hello, ako si Lorna. Nakangiting lumapit sa akin ang babae at inilahad ang kamay. Tinanggap ko naman iyon at ngumiti din. Mukha naman siyang mabait. Ako si Lucy. Tiningnan ako ni Lorna mula ulo hanggang paa. Ikaw pala ang bagong yaya ni Rafael. Ang ganda-ganda mo naman. Komento niya. Nahihiyang ngumiti na lang ako. Tumikim si Ryder. Come here, Lucy. Ipapakilala kita sa anak ko. Excuse me, Lorna. Sunundan ko si Ryder na nilapitan ng anak na hanggang ngayon ay busy pa rin sa ginagawang pagmamurder sa mga laruan. Sa tingin ko pa lang sa bata ay may kakaiba na sa kanya. Bagamat normal naman itong bata kung titingnan. Malusog ito at cute na cute. Pero hindi kamukha na Ryder. Siguro yung kamukha ng ina. Maputi ito. Si Ryder naman ay may pagkakayumanggi ang kulay. Medyo chinito ito at si Ryder naman ay mestizo. Malakas nga siguro ang dugo ng ina nito. Nag-squat si Ryder sa harap ng anak. Rafael, anak? Tawag niya sa anak. Tumingin naman ang batang si Rafael sa ama at ngumiti lang. Tumingin din siya sa akin pero agad din niyang ibinalik ang atensyon sa mga laruan. Tama nga si Kamando. Hindi ordinaryong bata ang anak ni Ryder. Siya yung tinatawag na special na bata. Nag-alangan tuloy akong bigla. Alam kong hindi biro ang mag-alaga ng batang gaya niya at kailangan talaga ng sangkaterbang pasensya. Mukhang napasubo ako. Pero nandito na ako. Dahil hindi pa rin pinapansin ng anak ay hinaplos na lang ni Ryder ang buhok ni Rafael. Tumayo siya at namulsa habang ang mga mata ay nasa anak pa rin. Siya si Rafael. May 3 years old son. Alam ko napapansin mong may kakaiba sa kanya. Na-diagnose siyang may ADHD. Bukod pa doon ay may bipolar disorder siya. Sobrang hyper siya kung minsan. Minsan naman ay nagmumukmuk lang na tila may sariling mundo gaya ngayon. At kung minsan naman ay may tantrums siya at kapag ganoon ay bigla siyang namamato. May speech delay din siya at ang kaya lang niyang bigkasin ay daddy. Yes and no. Walang nagtatagal na yaya dahil sa kondisyon niya.
Nang marinig ko ang lahat ng iyon ay nakaramdam ako ng awa kay Rafael. Hindi siya normal na bata at kaunti lang ang nakakaintindi ng sitwasyon niya. Gayunpaman ay pinagdududahan ko ang sarili kung kakayanin ko ba siyang alagaan. So ano, kaya mo ba? Tumingin ako kay Ryder at humugot ng malalim na hininga. Sa totoo lang po sir, nag-aalangan po ako kung kakayanin ko pero gusto ko pong subukan. Bumuga siya ng marahas na hininga. Alam ko disappointed siya sa sagot ko. Kung hindi ka sigurado, mabuti pang umuwi ka na lang. Nataranta ako. Hindi po sir, sigurado po ako. Gusto ko pong alagaan ang anak niyo. Wala naman po masama kung susubukan ko, di ba? Sabi niyo nga, walang nagtatagal na yaya sa kanya. Siguro dahil hindi makuha ng mga dati niyang yaya ang loob niya. Ang mga bata kasi kapag nakuha na ang loob niya, nagiging malambing at dumedepende na siya sa taong komportable siya. Malay niyo po bakuha ko ang loob niya. Gusto ko pong subukan, sir. Sayang din ang 20 mil, no? Saglit na hindi nagsalita si Ryder at nakatingin lang sa akin na parang sinusukat ang mga sinabi ko. Fine, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Nakahinga naman ako ng maluwag. Salamat po, sir. In one condition, Lucy. Natigilan ako. May condition pa? Ano po yun, sir? Huwag mo ipagsasabi sa mga kakilala o sa ibang tao ang tungkol sa kondisyon ni Rafael. Kapag kumalat ito at nalaman kong ikaw ang dahilan, idademanda kita. Nagkakaintindihan ba tayo? Puno ng otoridad ang boses niya pati na ang aura habang matiim na nakatingin sa akin. Napalunok naman ako. Naiintindihan ko po sir. Pangako po, wala po akong pagsasabihan. Marunong po ako sumunod sa utos. Ngumisi siya kasabay ng pagsilay ng kakaibang kislap sa kanyang mata na nakapagpatayo ng mga balahibo ko. Good. Sundin mo lang ang lahat ng mga sinasabi ko. Magkakasundo tayo. Tumangutango ako at yumuko. Hindi ko kayang tagalan ang pagtitig sa mga mata niya. Opo, sir. Itong cellphone ay may load na po yan na pang 1 linggo. Pwede kayo mag-internet dyan kapag nabuburyong kayo sa pinapanood nyo sa TV. May pan-text at pantawag na din yan. Mag-text lang po kayo sa akin kung may kailangan kayo. Ako na lang po ang tatawag sa inyo kapag break ko. Bawal po kasi makipagtawagan kapag oras ng trabaho. Pero kung emergency, Nay, tumawag lang kayo. Sasagot ako agad. Bilin ko kay nanay at inabot sa kanya ang lumang modelo ng cellphone na touchscreen. Oo anak, sagot ni nanay. Ang sunod ko namang inayos ay ang mga gamot niya. Inarrange ko na iyon sa box ayon sa tamang oras ng pag-inom niya at kung ilang beses iinumin. Nay, ito din po mga gamot niyo, wag na wag niyong kakalimutang inumin ha. Kompleto na po iyan. Sa susunod na linggo po, uuwi na ako. Nilagay ko sa ibabaw ng estante ang mga gamot niya. Ko, masyado mo naman akong binibaby anak. Kaya ko sarili ko. Hindi naman ako lumpo. Natatawang sabi ni nanay. Napangiti na lang ako. Hindi po kasi ako sanay na may iwan ko kayo ng matagal, Nay. Nag-aalala ko sa inyo. Ay naku, masyado ko naman nag-aalala sa akin, anak. Paano ka makakapagtrabaho na maayos niyan kung lagi mo kong inaalala? Ayos na ayos lang ako dito. Hindi lang po ako nag-aalala sa inyo, Nay. Mamimiss ko rin po kayo. Sa 24 na taon ng buhay ko ay lagi kami magkasama ni nanay. Mula pagising sa umaga at tuwing kakain at pagtulog. Kaya alam ko mahihirapan ako pero kailangan ko magtiis para ito sa kanya. Gusto ko pang makasama siya ng matagal. Mate, tapos ka na ba mag-empake? Nilingon ko si Joy na kapapasok lang ng bahay. Oo, hinihintay na lang kita. Itinuro ko ang pink duffel bag ko na may laman na ilang peraso ng damit, mga undies at ilang personal hygienes. O ayos na pala. Ako na bahala kay Aling Luisa, mate. Huwag kang mag-alala. Minsan, sasamahan ko din siyang matulog dito kapag gabi. Ani Joy. Salamat talaga, Joy. Kapag nakasweldo ako, magbibigay ako sa'yo. Pangako ko sa kaibigan. Malaking tulong kasi ang pagpresenta niya sa pagtingin-tingin kay nanay. Sus, huwag mo nang alalahanin iyon. Tulong ko na ito sa inyo ni Aling Luisa. Ngumuso ako. Naiiyak na ako sa halo-halong nararamdaman ko. Lungkot dahil may iwan ko si nanay. Excited at kaba dahil sa bago kong trabaho. At tuwa dahil may kaibigan akong hindi nagdadalawang isip na tumulong. Oh, huwag ka nang umiyak, mate. Magdadramahan na naman tayo eh. Basta ako nang bahala kay Aling Luisa.
Pinahid ko ng daliri ang luhang sumungaw sa gilid ng aking mata. Maraming salamat talaga, mate. Si Tita Ellen at mga pinsan ko ay pupunta-punta dito para tingnan sa nanay. Ikaw nang bahala kay nanay, ha? Bilin ko sa kaibigan. Oo, mate. Nilapitan ko ulit si nanay at dinukot ang pera sa bulsa at ibinigay sa kanya. Eto po, nay. Pambili niyo po ng mga gusto niyo. Basta huwag kayong bibili ng mga matatamis, ha? Bawal na bawal po sa inyo yun. May mga pagkain naman po sa ref. Bilin ko kay nanay. Oo, anak, pero papaano ka? Baka wala ka ng pera pang gastos mo doon. Ngumiti ako. Meron po, nay. Huwag po kayong mag-alala. Sige, anak. Mag-iingat ka doon, ha? Palagi kang tatawag kapag pahinga mo, ha? Opo. Yumakap na ako kay nanay at hinalikan siya sa noo. Isinukbit ko na ang maliit na backpack at binitbit na ang duffel bag. Nagpaalam na ako kay nanay na aalis na. Magkikita ulit kami sa susunod na linggo. Kahit nakangiti si nanay ay bakas naman sa kanyang mukha at mata ang lungkot. May kalayuan din ng Hacienda Martina kung nasaan ang bahay ni Ryder. 2 bayan ang dadaanan ko bago makarating ng Santa Ines. 1 oras ang biyahe papunta doon. Sasakay ako ng bus at pagbaba sa bukana ng Hacienda ay sasakay naman ako ng tricycle papasok ng Hacienda. Hinatid ako ni Joy palabas ng kalsada. Hindi na sumama si nanay dahil baka lalo lang siyang malungkot. Ay may humabol pang bisita. Tura ni Joy na nakasimangot. Ha? Kunot noong nilingon ko si Joy. Ngumuso naman siya sa harapan. Nabaling doon ang aking tingin at napaawang ang aking labi na makita si Rico na papalapit sa amin. Kasama na naman niya ang mga barkada niya. Kaya aga-aga magkakasama na naman sila. Mabuti hindi sila nagkakasawaan sa mga mukha nila. Good morning, Lucy. Ngiti-ngiti na bati ni Rico. Napansin kong bagong ligo siya at bihis na bihis. Ganoon na rin ang mga barkada niya. Morning din. Nakangawing bati ko. Hi Joy, ganda natin ngayong morning ah. Bati ni Kaloy, ang isa sa mga barkada ni Rico. Ngiti-ngiti din siya. Alam ko. Masungit naman ang sagot ni Joy sabay irap. Ang aga-aga, sungit mo naman. Nakangusong sabi ni Kaloy at kumamot sa ulo. Papaano ba naman? Kaya aga-aga, mga mukha niyo na lamang ang laman ng lasangan. Ayaw mo nun, Joy. Mga gwapo makikita mo. Hirit pa ni Osme na nagpogi-pose pa. Kunwari namang naduduwal si Joy. Saan punta mo, Lucy? Para ang dami mong dala. Tanong ni Rico na nakatingin sa mga dala-dala kong bag. Magtatrabaho na ako, Rico. Tama-tama, hindi din niya ako makukulit dahil nasa malayong lugar na ako. Talaga? Saan ka magtatrabaho? Sa Santa Ines. Ang layo naman. Araw-araw ka naman sigurong uuwi, di ba? Hindi. Lingguhan ng uwi ko. Pero sa susunod na linggo pa. Nawala ang ngiti niya at napalitan ng lungkot ang mukha. Ang tagal naman ng uwi mo. Paano na ako? Iiwan mo na lang ako basta? Ganun-ganun na lang yun? Ngumuwi naman ako. Heto na naman siya sa kadramahan niya. At bakit? Sino ka? Kaano-ano ka ng kaibigan ko? Mataray na sabat ni Joy kay Rico na nakapamewang at nakataas ang kilay. Manliligaw niya ako. Manliligaw lang pala eh. Kung makaasta ka dyan, akala mo jowa. At saka hindi pa patol ang best friend ko sa mga batugan. Siniko ko si Joy. Baka mapikon sa kanya si Rico pero hindi niya ako pinansin. Sumimangot si Rico. Hindi na ako batugan no. Magkakatrabaho na ako. Kami ng mga tropa ko. Oo nga. Sabay-sabay na segunda pa ng mga barkada ni Rico. Ito talagang si Joy. Masyadong judgmental. Nakaka-hurt ka na ng feelings ha? Wika ni Kulot. Abay mabuti naman at magkakatrabaho na kayo. Hindi yung umaasa kayo sa mga magulang nyo. Ang lalaki ng mga katawan nyo kaya dapat lang na magbanat kayo ng buto. Lalo ka na. Litanya ni Joy sabay turo kay Rico. Hoy, ikaw Joy? Napapansin ko lagi mo akong trip ha? Siguro may gusto ka sa akin no? Sorry ka na lang. Pagmamay-ari na nilus ang puso ko. Hirit pa ni Rico na ikinangiwi ko. Namula naman ang mukha ni Joy. Hindi ko alam kung dahil ba sa inis o dahil sa blush aniya. Ang kapal na mukha mo. Wala akong gusto sa'yo, no? Panunokso ng mga barkada ni Rico. Tuloy naman sa asaran ng dalawa. Pinagtitingin na nga kami ng mga kapitbahay namin.
Itong si Joy parang hindi man lang natatakot sa grupo ni Rico, lalo na kay Rico. Sinilip ko ang suot kong relo. Namilog ang mata ko nang makitang mag-aalas 8 na. Malilate ako sa usapan ng oras na dapat nandoon na ako sa bahay ni Ryder. Hala, malilate na ako. Una na ako sa inyo. Paalam ko sa kanila at nauna ng palabas ng kalsada. Sumunod naman sa akin si Joy pati na rin si Rico. Nag-aasaran pa din sila habang nag-aabang ng bus na masasakyan ko. Lucy, tawagan mo ko ha. Sobra talaga kitang mamimiss. Alam ko din namang mamimiss mo ko. Teka, ano nga palang number mo? Hindi mo pala na ibibigay sa akin ang number mo. Lagi mo kasing nakakalimutan eh. Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko dahil sa totoo lang, ayoko talagang ibigay sa kanyang number ko dahil kukulitin niya lang ako. Wala na siyang cellphone, nasira. Si Joy ang sumagot. Ganun ba? Bakit hindi mo sinabi agad? Oh, heto ang cellphone ko. Sa'yo na. May extra cellphone pa naman ako sa bahay eh. Yun na lang ang gagamitin ko. Ang importante, matawagan mo ako. Iniabot sa akin na Rico ang cellphone niyang branded pa. Ay, nandiyan na yung busmate. Sumakay ka na't baka maiwan ka. Biglang bulalas ni Joy at pinanlakihan ako ng mata. Alam kong gusto niya lang akong iiwas sa kakulitan ni Rico. Oo. May humintuang bus sa tapat namin. Nasa pintuan na, nakaabang ang konduktor. Mabilis naman ako umakyat, bit-bit ang mga bag. Teka yung cellphone. Lucy, nakalimutan mo. Sigaw na Rico. Hindi na niya kailangan ng cellphone mo. Itabi mo na yan. May snatch pa yan eh. Sabat naman ni Joy. Umupo ako sa bakanteng upuan sa may tabi ng bintana. Nakikita ko pang nagtatalo si Joy at si Rico dahil sa cellphone. Sila Kaloy naman ay kumuway sa akin. Kinawayan ko din sila. Mate, mag-iingat ka dun ha. Ako nang bahala sa nanay mo. Pasigaw na sabi ni Joy. Salamat, Joy. Kinawayan ko din ang kaibigan. Sulatan mo na lang ako, Lucy ha. Huwag mo kalilimutan. At saka, huwag mo ako masyadong mamimiss. Pasigaw din na sabi ni Rico na nag-flying kiss pa. Ngumiti na lang ako at kumuhay sa kanila. Kahit magugulat makukulit sila, siguradong mamimiss ko din ang mga siga ng barangay. Umusad na ang lulan kong bus. Lumapit naman sa akin ang konduktor at tinanong ko saan ako. Sinabi ko naman at nagbigay na ako ng bayad. Sumandal ako sa backrest ng upuan at tumanaw sa labas ng bintana. Sinasalipad-pad ng hangin ang mahaba kong buhok. Umugot ako ng malalim na hininga. Ito na ang simula ng panibago kong pakikibaka sa buhay. Sana lang ay kayanin ko. Naku, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa iniintay ni sir. Bungad sa akin ni Ate Melinda pagpasok ko sa main door. Baka sa kanya mukha ang pagkabahala. Kinabahan naman ako. Late ako sa oras ng napag-usapan. Alas 9 ay dapat nandito na ako sa mansyon pero alas 9:30 na ako nakarating. May traffic kasi sa may crossing. Pasensya na ate, matraffic kasi sa may crossing. Bakit ngayon ka lang? Ang usapan natin ay alas 9, di ba? Napapitlag ako sa dumadagundong na malaking boses. Kumalabog na malakas ang dibdib ko nang makita si Ryder na pababa ng hagdan. Salubo ang kanyang kilay at walang kangiti-ngiti. Mukhang aalis siya dahil nakabihis. Lumunok ako. Magandang umaga po sir. Pasensya na po, late ako. May traffic po kasi sa crossing eh. Kinakabahang wika ko. E di sana maaga kang umalis para nakarating ka dito agad. Unang araw mo palang late ka na. Kumagat labi ako at yumuko. Sorry po sir. Hindi na ako nangatwiran dahil baka lalo lang niya akong sermonan. Mamaya na lang tayo mag-usap pagbalik ko. Na-briefing naman kita kahapon kaya alam mo na ang gagawin mo. Opo sir. Good. Sinilip niya ang suot na mamahaling relo. Alis na ako. Ikaw na bahala kay Rafael. Nasa kwarto siya at kasama si Lorna. Melinda, ikaw na bahala kay Lucy. Bili niya. Opo sir. Sagot ni Ate Melinda. Nagpaalam na si Ryder at nilampasan na kami ni Ate Melinda. Sunundan ko na lang siya ng tingin. Lumabas siya ng pinto at eksakto namang may pumaradang magarang sasakyan sa harapan ng main door. Lucy, halika na. Ihatid na kita sa servants quarter. Doon ang kwarto mo kasama namin mga kasambahay. Ilagay mo muna ang mga gamit mo doon tapos ililibot muna kita sa buong bahay bago mo puntahan si Rafael. Untag sa akin ni Melinda.
Oo ate. Sumunod na ako sa kanya bit-bit ang duffel bag. Pumasok kami sa malawak na kusina. Doon ay naabutan ko ang dalawang kasambahay na hindi ko pa nakikilala. Pinakilala ko sa kanila ni Ate Melinda. Si Dandan ang medyo maliit pero chubby at kulot ang buhok. Si Ikang naman ay katamtaman ang taas at medyo payat. Halos hindi pala nagkakalayo ang mga edad namin. Mas bata nga lang si Dandan na 20 ang edad. Bali, 4 silang kasambahay. Idagdag pa ako na yaya. Pero ang kaibahan ko lang sa kanila ay si Rafael lang ang trabaho ko. Hindi ko na trabaho ang mga trabaho ng kasambahay. Basta, ang focus ko ay kay Rafael. Ang ganda mo Ate Lucy. Sana all. Sambit ni Dandan na mukhang madaldal. Nginitian ko lang siya. Hay day, good luck sa imo. Sana makatagal ka sa pag-aalaga kay Rafael. Sabi naman ni Ikang. Salamat Ikang. Basta, gagawin ko ang makakaya ko. O tama na yan tsikahan. Tapusin nyo na yung dalawa ang ginagawa nyo. Halika na sa kwarto Lucy. Sunundan ko sa Ate Melinda palabas ng kusina. Ilang hakbang lang ay narating namin ang nakasaradong pinto. Binuksan niya ito. Tumambad sa akin ang may kalakihang kwarto na may 3 double deck na kahoy. Malamig sa loob ng kwarto dahil may aircon din. Oh, dito ka mahihiga sa bakanteng double deck. Mamili ka na lang kung saan mo gusto. Sa ibaba o sa itaas. Ito naman ang drawer mo. Diyan mo ilalagay ang mga damit at gamit mo. Huwag kang mag-alala. Solo mo ang drawer na iyan. Wala kang kahati. May kanya-kanya naman tayong drawer dito. Paliwanag sa akin ni Ate Melinda. Inilapag ko ang 2 bag sa ibaba ng double deck na may kutsun. Mas gusto ko sa baba kaysa sa taas. Nilibot ko ang mata sa loob ng kwarto. Nasa cabinet naman na iyon ang mga unan, kumot at kobre kama. Ikaw na ang bahala mag-ayos ng higaan mo ha. Tumutango lang ako sa sinabi ni Ate Melinda. Pero mamaya na yan. Lumabas na muna tayo para may libot na kita sa buong bahay para maging pamilyar ka. Sumusunod lang ako kay Ate Melinda saan man siya pumunta. Lahat ng puntahan namin parte ng bahay ay ipinapaliwanag niya kung ano ito at para saan. May swimming pool din pala sa likod ng bahay. Pwede din daw kami mag-swimming pero dapat ay tapos na ang lahat ng trabaho. Ako din, gusto ko rin mag-swimming. Namimiss ko na rin maligo sa swimming pool. Pumunta naman kami sa 2nd floor. 5 pala ang kwarto doon. 3 ang guest room at ang 2 naman ay kwarto ni Ryder at ni Rafael. Magkatabi lang ang kwarto ng mag-ama. Na-excite pa nga ako nang buksan ni Ate Melinda ang kwarto ni Ryder pero hindi niya ginawa. Bawal daw buksan ang kwarto nito at bawal pumasok ng walang pahintulot. Sayang naman. Nang matapos na kami sa paglilibot sa buong bahay ay pinuntahan ko na si Rafael. Oras na ng trabaho ko sa kanya. Hi. Nakangiting bati ko kay Lorna nang tumingin siya sa akin pagpasok ko ng kwarto ni Rafael. Oh, nandito ka na pala. Akala ko hindi ka na dadating eh. Nalate lang ako. Matraffic kasi sa may crossing. Maingat kong isinarado ang pinto. Mabuti hindi ka pinagalitan ni sir. Ngumiwi ako. Nisor mo na lang ng very light. Kasalanan ko naman eh. Tumingin ako kay Rafael. Nilalaro niya ang kanyang laruan na tren. Habang pinapausad niya ito ay nilalagyan pa niya ng tunog. O paano? Ikaw na bahala dito ah. Nasabi naman na sa'yo ni sir kahapon na lahat ng tungkol kay Rafael, di ba? Tumangutango ako kay Lorna. Basta kapag may hindi ka alam, tanong ka lang sa akin o kay Ate Melinda. Oo. Teka, magaling ka bang umilag? Kumunot ang noo ko sa tanong ni Lorna. Bakit? Naku, kung hindi ka marunong umilag, pag-aralan mo na. Spotter pa naman yan si Rafael. Tsak, may bukol ka. Ngumuwi ulit ako. Pinapakaba mo naman ako, Lorna eh. Ko, huwag kang kabahan. Dapat maging alerto ka. Dahil yung si Rafael may habit yan na bigla na lang namamato. Lalo na kapag may tantrums yan. Naku, ang hirap pakalmahin. Lahat ng mga naging yaya niyan umaalis dito sa mansyon na puro bukol at pasa sa muka. Kaming ang lahat ng mga kasambahay, nakatikim na ng bukol dyan. Lalo na si sir. Kaya maging alerto ka. Sayang naman ang maganda mong fest kung magkakapasa lang. Humugot ako ng malalim na hininga. Kinakabahan man ay pilit kong tinatatagan ng sarili. Sige, ako nang bahala dito, Lorna. Gagawin ko ang makakaya ko. Okay, good luck sa'yo. Kapag nakatulog naman yan, pwede kang bumaba at makipaghuntahan sa amin sa kusina. Sige.
Lumabas na si Lorna at naiwan na lang ako kasama si Rafael. Muli akong humugot ng malalim na hininga at lumapit kay Rafael. Nasa mga laruan pa rin ang atensyon niya at tila hindi ako napapansin. Dahan-dahan akong umupo sa carpeted floor ng pa-Indian seat. Minanat ko ang labi ko sa isang malapad na ngiti. "Hey Rafael!" Masiglang untag ko sa bata. Sumulyap lang siya sa akin. Pumuntong hininga ako at mas lalo pang pinasigla ang boses. "Ako si Yaya, Lucy. Ako na mag-aalaga sa iyo simula ngayon. Good boy ang baby na yan, di ba?" Hindi pa rin niya ako pinapansin at tuloy lang sa paglalaro. Kaya ako ay nakatingin lang sa kanya at nag-iisip kung anong susunod na gagawin. Ngunit maya-maya lang ay nakangiti siyang tumingin sa akin at itinaas ang hawak na laruan. Mabilis naman akong umilag pero tinawanan lang niya ako. "Tug-tug." Sambit lang niya. Napahawak ako sa dibdib dahil sa sumalakay na kaba. Akala ko'y ibabato niya sa akin. "Tug-tug." Muli na naman niyang sambit. Humugot ako ng malalim na hininga at ngumiti. "Gusto mo mag-play tayo?" Hindi siya sumagot at ngumiti lang. Mukhang gusto yata ng batang makipaglaro. Dahan-dahan ako lumapit sa laruan niyang tren-tren. May isa pang tren doon na hindi niya ginagalaw. Hinawakan ko yun at pinadaos-dos sa plastik na riles. Inagaya ko pa ang tunog ng tren. Mukhang natuwa naman siya dahil panay ang hagik-hik niya. Mabilis naman niyang pinadaos-dos ang tren niya. Hinabol ko naman ito ng laruang tren na hawak ko at kapag nakalapit ay bahagya ko itong bubungguin sa likuran. Tawa naman siya ng tawa. Pati ako ay natatawa na rin. Sa isang oras na magkasama kami sa kwarto niya ay gusto lang niya makipaglaro sa akin. Inaabutan niya ako ng ibang laruan at yun naman ang lalaruin namin. Pero mabilis siya magsawa sa laruan at ibabato niya ito sa pader. Isa yun sa ugali niya na napapansin ko. Bigla na lang ibabato ang laruang ayaw na niyang laruin. At kapag ganoon ang ginagawa niya ay tumatalo ng puso ko pero mainam na yung pader ang binabato niya at hindi ako. Pagpatak ng 11:30 ay pumasok ulit si Lorna at may dalang tray na may lamang pagkain. Inilapag niya iyon sa mesita at nagpaalam ng lumabas. Mamayang pananghalian ay papalitan daw niya ako saglit para makakain ako. Hindi naman ako nahirapang pakainin si Rafael. Lahat ng sinusubo ko'y kinakain niya. Naubos nga ang laman ng plato niya. Sana lagi siyang ganito na hindi mahirap alagaan. "Oh, kumusta ang alaga mo, Day?" Tanong ni Ikang sa tonong may punto. Pagpasok ko ng kusina, nagpupunan siya ng counter. Hindi ko na nakita sila Ate Melinda, Lorna at Danden. Baka nagpapahinga na sila sa servant's quarter. "Ayun, nakatulog na." Sabi ko at kumuha ng baso sa dashboard. Nagsalin ako ng malamig na tubig na nasa pitsil. "Mabutit wala ka pang bukol, Day." "Wala pa naman. Mabait naman si Rafael. Ang cute-cute pa." Sambit ko't hinugasan ang basong ginamit. Huwag ka magpapabudol sa kakuitan ng batang iyon. Mabait yun sa ngayon pero kapag yun, sinumpong. Naku, parang sinaliban ng demonyo. Grabe ka naman. May sakit kasi siya kaya ganoon. Sa totoo naman Kaya walang nagtatagal na yaya sa kanya. Ewan ko lang ikaw. Pumuntong hininga na lang ako. Sige, balik na ako sa kwarto, baka magising pa yun. Tumango na lang siya. Lumabas na ako ng kusina at dinukot ang cellphone sa bulsa ng scrub suit na suot ko. Itetext ko si Nanay at Joy. Baka nag-aalala na sila sa akin. Sasabihin ko nandito na ako at tatawag ako mamayang gabi. Pagbalik ko sa kwarto ni Rafael ay tulog na tulog pa din siya. Naligpit ko na lang ang mga laruan niyang nakakalat at nang matapos ay umupo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan ang mahimbing na tulog niya. Naalala ko ang mga pamangkin kong maliliit, makukulit, kapag gising at kapag tulog naman ay mga mukhang anghel sa amo ng mga mukha. Gaya ni Rafael, mukha siyang mabait na bata. Kung normal na bata lang siya ay nasisiguro kong mabait siya at malambing. Bumuntong hininga ako at napaisip, nasan kaya ang mommy ni Rafael? Wala namang nababanggit si Ryder tungkol sa ina ni Rafael. Ganon din ang mga kasambahay. Ang alam ko lang ay hindi sila nagsasama at nasa pangangalaga ni Rafael ang anak. Yun lang. Tanungin ko kaya si Lorna. Kaya lang nakakahiya. Baka magbuka pa akong tsismosa. Hinaplos ko ang buhok ni Rafael. Sana gumaling ka na, baby boy, at maging normal na bata. Sana huwag mo kong pahirapan sa pag-aalaga sa iyo Pero huwag ka mag-alala.
Gagawin ko naman ang lahat para alagaan ka at ibigay ang lahat ng atensyon na kailangan mo. Mahinang sabi ko. Humikab ako at nakaramdam ako ng antok. Hindi kasi ako masyadong nakatulog kagabi dahil sa dami ng iniisip. Humiga ako sa tabi ni Rafael at inilabas ang cellphone. Tamang-tama, may reply na si Nanay at si Joy. Kinakamusta nila ako dito. Nag-selfie naman ako at sinend sa kanila. Panay na ang hikab ko at bumibigat na ang talukap ng mata ko. Nag-offline muna ako at tumagilid paharap kay Rafael. Iidlip muna ako saglit. Oh! Nagising ako nang may pumukpok na matigas na bagay sa noo ko. Sinapok ko ang noo at namaluktot sa sakit. Mahina pa akong napamura. May narinig akong tawa ng isang bata. Doon ko lang naalala na katabi ko nga pala si Rafael sa kama. Bumangon ako at tilingon si Rafael habang sapo ang noo. Tatawa-tawa naman siya habang hawak-hawak ang isang laruan na penguin. Malamang yun ang ipinukpok niya sa noo ko. Rafael! Tawag ko sa kanya sa nagbabantang boses. Pero humagikik lang siya at bumaba ng kama at tumakbo. Gusto niya uling makipaglaro. Bumuntong hininga ako at ramdam kong umuumbok na ang parte ng noo kong pinukpok niya. Rafael naman eh. Gusto mo lang naman pala makipaglaro, pinukpok mo pa ako. Tingnan mo si Yaya oh. Hindi pa tapos ang unang araw ko, may bukol na agad ako. Pero ang makulit na bata, tinawanan lang ako sabay bato sa akin ng laruan. Mabuti na lang mabilis ko yung nailagan. Tama nga ang sabi ni Lorna, spotter nga siya. Ang sakit niyang makipaglaro. Umalis na ako sa kama at umambang hahabulin siya. Tumitiling tumakbo naman siya at gumapang sa ilalim ng kama niya. Nilapitan ko naman siya at hinila ang paan niya palabas. Huli ka! Gaganti ako, akala mo ha? Itinihaya ko siya at pinagkikiliti sa tiyan. Panay naman ang hagikik niya habang nagpapapasag. O ano? Ito gusto mo diba? Laro? Natatawa na rin ako habang patuloy siyang kinikiliti. Nang makita kong namumula na siya at napapagod na ay tinigilan ko na. Pero ang makulit na bata na akala ko'y pagod na ay tumayo at umikot sa likuran ko sabay damba at yakap ng maliliit niya mga braso sa aking leeg. Gusto pa niya ng harutan kaya pinagbigyan ko na. Dahan-dahan akong humiga patagilid at umikot. Siya na ngayon ang nasa ilalim at pinagkikiliti ko ulit. Pagpasok namin sa kusina ni Rafael ay tumuon sa amin ang mga mata nila Ate Melinda. Palipat-lipat ang tingin nila sa amin ni Rafael na tila namamalik mata. Binuhat ko naman si Rafael at inuupo sa high chair at iniusod ito paloob sa counter para hindi siya malaglag kung sakaling maglikot. Pagkatapos ng harutan namin kanina ibinihisan ko na siya dahil pinawisan. Dahil bata siya, alam ko nagutom siya sa pagod kaya inaya ko na siya lumabas ng kwarto at pumunta dito sa kusina para magmerienda. Ate Melinda, nagugutom na yata si Rafael? Sabi ko, heto na nga, inirarady na ang merienda niya pero himalat sumama sa'yo yan dito sa baba. Nagtaka naman ako. Bakit? Ayaw po ba niyang bumaba? Bababa lang siya kapag kasama ang daddy niya at ang kanyang lolo't lola. Pero sa aming kasambahay ayaw niyang sumama. Mabuti nga't sumama sa iyo yan eh. Inaya ko kasi bumaba para magmerienda. Hindi naman siya sumagot at tumawak lang sa kamay ko. Napagod siguro sa harutan namin. Wika ko. Umawang naman ang labi ng apat na para bang may nakakabilib sa sinabi ko. Bakit? Curyosong tanong ko. Wala, Day. Naninibago lang kami. Sagot ni Ikang. Itinuloy na nila ang mga ginagawa nila. Si Lorna naman ay ibinigay na ang meriendang egg sandwich kay Rafael. Paborito daw iyon ni Rafael. Pati ako ay inabutan din ni Lorna dahil nagutom din ako sa harutan namin. At 3 kagat ko lang ang sandwich ay ubos na. Ano nangyari dyan sa noo mo? Ate Lucy, namumula at may bukol pa yata. Tanong ni Danda na itinuro ang noo ko.